Amen. Mapagpalang gabi po sa bawat isa, sa mga ating mga nasa online at sa bawat isang narito po ngayon. Alam niyo mga kapatid, kung siguro, kung siguro ah, kung siguro yung mga nasa harapan, no, bibigyan ng tagi 1,000,000, no, siguro marami nasa harapan. Amen? Amen? Hallelujah. Hallelujah. Salamat Lord sa gabing ito. Tunay nga na lahat po tayo, no, isa lang po ang desire natin sa gabing ito, to know the Lord Jesus Christ, to know His Word, and to worship Him in spirit and in truth. Amen? Hallelujah. Bago po tayo magsimula, okay? Okay, meron po tayong 50 minutes. Ano pong kahalagahan ng ilaw? Halimbawa, patayin natin lahat ng ilaw. Anong kahalagahan nun? Dilim, no? Hindi siguro tayo magkakakitaan, no? Hindi mo makikita yung maganda at saka hindi. Tama? Okay? So, nung create ng Lord yung light dito sa mundo, and then the rest, nakikita natin, pag lumabas nga tayo, di ba, sino po mahilig sa nature? Taas ang kamay. Lahat tayo, I think so. Lahat tayo, di ba? Nature, pag nakita natin siyang maganda, na-amaze tayo dahil yun sa creation ng Lord. Amen? Yun yung kahalagahan ng light. Kapag ka madilim, hindi mo siya ma-appreciate. Tama? Ngayon sa gabing ito po, no, tignan natin sa salita ng Panginoon, yung kahalagahan ba talaga ng light? Nung ilaw na meron tayo ngayon. Kasi yung mga kapatid nyo, no, yung bawat isa sa atin, tignan nyo yung katabi nyo po. Gaganda, di ba? At saka ang gwapo. Amen? Yan yung mga anak ng Diyos. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, tandaan po natin, no, sabihin nyo sa kapatid, shine for Christ. Okay, shine for Christ. Pero ang ating pong topic sa gabing ito, follow the light that leads to life. Okay po, okay na po. Okay, follow the light that leads to life. John 8:12. Okay? Pwede ko po, isang verse lang po to. Nais ko pong about sa lahat ay tumayo para sa pagbasa sa salita ng Panginoon. Sabi po dito, Jesus, the light of the world, John chapter 8 verse 12. Jesus spoke to the people once more and said, I am the light of the world. If you follow me, you won't have to walk in darkness because you will have the light that leads to life. Amen. Tayo pong lumukot manalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat o Diyos sa gabing ito na kung saan binigyan mo kami, Panginoon, ng kalakasan. Binigyan niyo kami, Panginoon, ng kalusugan. Binigyan niyo kami, Panginoon, ng oras na kung saan kami po, Panginoon, ay makikinig ng iyong mga salita. Kayo ay patuloy na magbabago sa aming buhay. Lord, nais po namin, Panginoon, na lumapit sa iyo, to surrender our lives to you, Lord Jesus. Lord, cleanse us, Lord, with your holy blood. Forgive us, Lord, for the sins that we have done, Lord God. Lord, ikaw, Panginoon, ang mangusap sa bawat isa. Sa bawat isa yung Panginoon, Lord, give us wisdom. Yes, Holy Spirit, move freely in this place. Move freely in our lives, Panginoon. Bubuksan po namin, Panginoon, ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Ikaw, Panginoon, lamang ang iyong mga salita, Panginoon, ang siyang patuloy na maging ilaw ng aming buhay, O Diyos. Lord, sa gabing ito, Panginoon, cover this place with your holy blood, Panginoon. Continue to move in the lives of your people. We continue to desire, Lord, to follow you, Lord God, to be more and more like you, Lord Jesus Christ, your character, Panginoon. Na patuloy kayong mag-shine for your glory and for the pardons of your kingdom. Lord, we acknowledge your holy presence and we want to know more about you, Lord Jesus. Give us wisdom, Holy Spirit. Move freely, Panginoon, sa gabing ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Pwede na po tayong umupo. Yan. Lagi ko po sinasabi, no? Yung may mga upuan pong yan, may mga pangalan po yan. Pangalan nyo yung nakaukit eh. Kung pwede lang ukitan yan, may pangalan yan eh. Amen? That's your comfortable place. So, rest on it, okay? Hallelujah. Mga kapatid, ano bang meron sa mundo? Okay? Bago pala yan, okay, punta mo tayo dito. Ano nangyayari sa mundo sa panahon na Amen? Ano po nangyayari sa mundo? Anong meron? Ayoko unahin yon, confusion muna tayo. Okay? Confusion, okay? Meron confusion. Di ba? May mga kabataan ngayon, I'm confused.
Hindi ko alam kung anong gender ko. Nag-gets siya po? Okay? Counterfeit paths. Ibig sabihin, lahat nagsasabi, ito ang daan para maging maligaya ka o maging happy ka sa buhay. You need to achieve this. Yung may mga goals, di ba? Sino po yung may mga influencers di ba? Social media, sabihin sa'yo, gusto mong yumaman? Ganito gawin mo. Gusto mong maging masaya? Ganito gawin mo. Bibihira po yung nagsasabi na gusto mo ng kaligtasan? Lumapit ka kay Jesus. Amen? Why? Why? Bakit? Kasi, ang mundong ito ay full of darkness. Darkness means, ang mga bagay sa mundong ito, alam mo yon, yung kontrolado ng ang maraming, sinabi lagi sinasabi ni Bishop, di ba? Dito sa abroad, maraming winasik ang kaaway na mga bagay ng kasamaan. Amen? Pero tandaan po natin, ang mundong ito, ang nais ng Panginoon, makilala natin kung sino yung light. Yung ilaw. Amen? Kasi, kapag hindi natin alam, patuloy tayong mamumuhay sa kasalanan. Amen? Nung tayo po ay hindi pa nakakilala sa Panginoong Yesus, wala pa tayong personal na relasyon sa Panginoon, ang isang tao ay para siyang blind, naka-blindfold. Alam niyo yung, di ba pagka Pasko may papapalo, ganon? Di ba naka-blindfold yun? Hindi mo alam kung tatama ko o hindi. Ang isang tao, pag wala siyang personal na relasyon sa Panginoong Jesucristo, para siya naka-blindfold. Pero ang malupit doon, alam niyo kung ano malupit doon? Habang naglalakad siya, hindi niya alam kung bangin na. Tama? Ang malupit pa doon, pag may kasama siyang hindi nakakilala sa Panginoong Jesucristo, pareha silang walang personal na relasyon sa Panginoong Jesucristo, ano nangyari? Pareha silang blind They will also fall on the same. Amen? Kaya sa gabing ito po, mga kapatid, nais ko pong ibahagi sa inyo yung kahalagahan ng personal na pagkakilala mo sa Panginoong Yesus. Personal, Hindi po siya congregational or, ano man tawag doon? Religion. By religion, no. It's a personal relationship sa Panginoon. Dahil, nakakalungkot po, pero ito pong sinasabi sa salita ng Panginoon, marami pong nagpapanggap. Yung alam mo yun, nakakatakot yun. Yung mga sumasama lang, Christian kunyari, pero walang bunga. Alam niyo yung sinasabi kong walang bunga? The same Friday or sa Friday or Thursday or prayer meeting nandun siya. Pero hindi nakikita yung bunga. Walang ilaw. Kung anong ginagawa ng mundo, the same thing ginagawa niya. The same walk sa darkness. Amen? Ngayon po mga kapatid, ano po sinasabi ng Psalms? Okay? Gusto ko itong, Psalms chapter 119, verse 105. Sabi po dito, your word is a lamp to guide my feet and light for my path. Sabi po ng psalmist, ang salita ng Panginoon ay guide. Lahat po tayo nakakita ng lampara, di ba? Yung lampara, pag hawak-hawak mo siya, yung ilaw, yun nandun lang sa may malapit sa'yo. Tama? Mahalaga siya, lalo na pag naglalakad ka sa dilim. Mahalaga siya, lalo na pag naglalakad ka sa kagubatan. Ngayon, marami na kasing ilaw sa Pilipinas, di ba? Pero pag nasa bundok ka, tignan mo, wala kang ilaw, sigurado may kalalagyan ka. Kung hindi ka matalisod, sigurado yun. Yun po ang kahalagahan ng ilaw. Ang salita ng Panginoon ay ilaw sa buhay ng Kristiyano. Mahalaga po yun, mga kapatid. Kaya nga, nagkakaroon ng chaos Ang mahirap, lalo tayong mga Kristiyano, pag hindi tayo nagbababad sa salita ng Panginoon, pwede tayo madaya. Nakakalungkot kasi may makakilala ka, kasama mo sa paglilingkod sa Panginoon. Pero, alam mo yung kantang, bibitaw? Ano tawag doon? Yun, bumibitaw Lumalayo. Bakit? Personal kasi ang relasyon sa Panginoon. Yung kahalagahan ng salita ng Panginoon sa buhay ng Kristiyano, dapat pong mahalin natin salita ng Panginoon. Remember mga kapatid, this is eternal.
Pag sinabing eternal, forever. Kung may forever, ito yun. Amen? Kung hindi natin papahalagan sa salita ng Panginoon, paano natin isi-share yung forever? Na si Jesus meron tayo. Na forever, na one day, when He comes back, when the Lord Jesus Christ comes back, nandun kasama tayo sa bayan na langit. Amen? Mga kapatid, light for my path. Ibig sabihin, kadalasan kasi sumisegue eh. Di ba? Tama? Lahat tayo. Everyone is not exempted. Nagkakamali, nagkakasala. Lahat po tayo mga kapatid. Pero anong the best doon? Lumalapit ka, bumabalik ka sa Panginoon. Salita ng Panginoon. Chinecheck mo, Lord, tulungan mo ako, Panginoon. Turuan mo ako, Panginoon. Na lumapit, bumalik. Patuloy tayo nagpapasuri. Alam mo yung exam? Let the Lord examine. The Holy Spirit examine ourselves. Bakit? Baka nagsisegue na tayo o kung saan na tayo napupunta. Amen? So yun po, no? Mga kapatid, ang sinasabi po ng salita ng Panginoon, Jesus, the light of the world. If you follow me, meron siyang condition, tama? If you follow me, you won't have to walk in darkness. Ang darkness na to, hindi lang itong physical world, yung spiritual blindness. Alam niyo spiritual blindness talaga? Yung alam mo na normal lang sa'yo na gumawa ng masama. Ang bata, pag ipinanganak yan, lumaki yan, kahit hindi mo turuan magsinungaling, magsinungaling yan eh. Bakit? Nature. Tama po? Kahit nga tayo, sinungaling eh. Pero, nung tayo pinabago ng Panginoon, hindi, kumbaga sa ano, yung Holy Spirit nagsasabi sa atin, mali yan, huwag mong gagawin yan. Amen? Dati madali kang konting pisilan sa'yo, lumalaban ka na agad eh. Ngayon, hindi. Pinapaubaya mo lang sa Panginoon. Amen? Bakit? Kasi gusto mo sumunod sa Panginoon. Ito po mga kapatid, napakahalaga nito. If you follow me, you won't have to walk in darkness. Because you will have the light that leads to life. You will have the light that leads to life. Ibig sabihin, kapag wala kay Kristo, walang buhay. Amen? Totoo po yun. Kapag wala kay Kristo, walang buhay. Ang isang tao, kapag wala siyang personal na relasyon sa Panginoong Kristo, spiritually dead siya. Yes, nakikita mo siyang tumatayo, naglalakad, nakipag-usap sa'yo, spiritually dead. Pag spiritual dead ka, pag di ba walang walang useless. Ang patay, walang magagawa. Pero nung tayo'y kinahabagan ng Diyos at nakakilala tayo kay Kristo, nais ng Panginoon, i-recognize natin siya, lumapit tayo sa Kanya to repent and acknowledge or accept the Lord Jesus Christ sa buhay natin. He is the light. Maraming kaguluhan mga kapatid sa mundong ito. Pero anong nais ng Panginoon? Lumapit tayo sa Kanya. He is the source of light. Number 1, God's Word is light. A lamp to my feet, immediate guidance po ito. A lamp illuminates next step in darkness. Ngayon, sa atin, sa buhay natin, kung minsan may mga decisions na dapat gawin. Amen? Paano natin malalaman kung will ba ng Panginoon yon? Kung hindi natin alam Kanyang mga salita. Kung hindi tayo marunong mag-surrender. Amen? Yun po, mahalaga po yun mga kapatid. When we learn how to surrender yung mga decisions natin na gagawin para sa mga susunod pa sa Panginoon, yun yung kahalagahan na dumidepende tayo sa kapangyarihan ng Lord. Yun yung kahalagahan na hindi ka lang basta-basta nagdidesisyon. Yun yung kahalagahan na meron tayong ilaw na nagmumula sa Panginoong Jesucristo. Nakakalungkot. Dahil kapag wala ang isang taong ilaw na nagmumula sa Panginoong Jesucristo, he is like a blind man, just walking without a purpose, without a plan. Yun po yung nakakalungkot doon. Ano pong sinasabi dito? Napakahalaga na ang salita ng Panginoon bilang mga Kristiyano, pinagkakatiwalaan natin. Amen? Hindi tayo pwede magtiwala dun sa mga influencer na yan. Isa lang ang pwede natin pagkatiwalaan, ang salita ng Panginoon. Ito yung katotohanan. Kasi,
These days, ang tawag doon, SOCMED, social media, tama po? Social media, hindi lahat na nakikita mo totoo. Too much drama. Okay? Too much drama, yes. Hindi, karamihan sa kanila hindi nagpapakatotoo, mga kapatid. They just want fame, money. Yun po yung tatlong bagay yan eh. Tatlong bagay na ino-offer ng world. Amen? Gusto mong sumikat? Mag-vlog ka. Okay? Tumbling-tumbling ka dyan. Kumain ka ng kung ano-ano. Pero hindi maganda, di ba? Pero pag Kristiyano ka na, alam mo na kung anong dapat mong gawin. Hindi ka na basta-basta nagbablog. Di ba tama po? Hindi ka na basta-basta nagpo-post. Hindi ka na basta-basta nag-share. Baka kung ano-ano nang pinag-share mo. Problem yan, my friend. Minsan nakakatawa, no? Pero that's life. Kapag nasa Panginoong Hesus tayo, kapag meron tayong salita ng Panginoon, hindi tayo pwedeng madaya ng kaaway. Amen? Paano kung madadaya? Nasa iyo ang salita ng Panginoon. Nasa iyo ang banal na Espiritu. Meron kang tinatawag na nag-teach sa'yo, nagtuturo sa'yo. Yes, hindi natin alam lahat ng bagay. Pero isa lang ang alam ko, lalapit ako sa Panginoon na makapangyarihan. Lalapit ako sa salita ng Panginoon. Bakit? Siya ang magtuturo sa akin. Ang banal na Espiritu na meron tayo, siya ang magtuturo sa atin ng mga bagay na makalangit. Ng mga bagay na magbibigay kapurihan sa Panginoon. Amen? Kasi the world is really, na ngayon tawag doon, full of darkness. Minsan nga, yung iba, wala nang hope, di ba? Kaya nga, ayoko masyado mas maganda pa yung pinapanood mo, yung comedy. Di ba? Minsan, too much drama. Okay? Drama na nga sa trabaho, drama pa sa social media, amen? Pero, ang pinakamaganda sa lahat, mga kapatid, no? Mas kilala natin ang Panginoong Hesus. Mas mahal natin ang kanyang mga salita. Higit sa lahat, wala man tayong yaman ng mundong ito. Yes, we can have it, but we choose to, pag niloob ng Panginoon na payamanin ka, why not? Ang nais ng Panginoon, unahin mo siya. The number one priority ng buhay natin, how to give glory sa Panginoon. Ang ginagawa ko ba ngayon, magbibigay ng kasiyahan at glorification sa Panginoon? Not my own fame, but His fame. Dapat fame mo si Jesus. Dapat nakaturo kay Jesus yung lakad natin. Amen? A light. Sabi po dito, pangalawa, a light to my path, long range direction. Light reveals trajectory, God's will, purpose, and destination. Ang isang, alam niyo yung flashlight? Ito meron akong kasi nagbabike ako Pakipatay nga po muna yung ilaw, saglit. Okay, ito po, pag clinic mong ganyan, ayaw Lubat, yon. Yan. Ibig sabihin, meron siyang direction. Tama? Ang lamp, nakaganyan lang yung lamp Amen? Ito may direction siya. Sige po, pa-open na. So, ang kahalagahan ng light, okay? Ang salita ng Diyos, nagsasabi sa atin, anak, may purpose ka. Kapatid, may purpose ka. Hindi ka lang basta-basta. Ikaw ay tinawag at pinili ng Panginoon dahil meron siyang layunin sa buhay mo. To give glory to His name. Amen? To point Jesus to others. Kumbaga, ibig sabihin, nais ng Panginoon na ikaw ay maging kabahagi para ibahagi mo si Jesus sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo na si Jesus lang ang daan, katotohanan at ang buhay. Paano kung yung ilaw mo nagbiblink-blink? Amen? Ibig sabihin, yung ilaw na meron tayo, ang Panginoong Hesus dapat patuloy nating lumalapit tayo sa Panginoon. Na Lord, patuloy mong baguhin ang buhay ko. Alam mo yun? Yung surrender life na hindi lang lagi gusto mo kasi the flesh will always reach dun sa mga bagay na alam mo yun, okay lang naman maging happy rin. Hindi ko naman sinabi huwag kayo maging happy. Because the Lord wants us to be joyful. Pero, for His glory. Amen?
Mga kapatid, ang nakakatakot sa mundong ito, no? Human wisdom. Yung sarili mong, yung sarili mong kaunawaan, ang dead end nun, problem. Alam mo yung bangin? Yan sinasabi sa Proverbs chapter 14, verse 12. There is a path before each person that seems right, but it ends in death. Pero God's Word gives us clarity. Kaya pag naguguluhan ka, ang salita ng Panginoon ang magbibigay sa atin ng kaliwanagan. Kapag hindi tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, hindi tayo nagpapaturo sa banal na Espiritu. Yes, hindi natin maintindihan lahat ng bagay, pero meron tayong tagapagturo. The Lord will, the Holy Spirit will help us to understand His Word. Kaya napakahalaga na umatin tayo ng pananambahan. Napakahalaga na nanalangin tayo. Napakahalaga na nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Because we believe that God's purpose, malalaman natin yung God's will sa kanyang mga salita at may purpose siya sa buhay natin. And remember the destination. We'll always keep in mind the destination. Yes, there's a journey, but remember the destination. Okay? Remember the destination. Pag anak ka ng Panginoon, ang destination natin saan? Heaven bound. Okay? Hallelujah. Sabi sa John chapter 5 verse 39, you search the scriptures because you think they give you eternal life. But the scriptures point to me, sabi ni Jesus. The whole scriptures point to Jesus. Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him, to the Lord Jesus Christ. Walang ibang daan, mga kapatid. Yung mabubuti mong gawa, yung pa-donate mo, kahit gaano karami pang i-donate, hindi yun pwedeng, tawag doon, tumbasan yung kasalanan na meron ka. Only the blood of the Lord Jesus Christ na napako dun sa cross ng Kalbaryo, na nagbayad sa kasalanan ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya wala tayong pwedeng pagmalaki. Lahat tayo walang pwedeng pagmalaki. Ang pwede lang natin pagmalaki, si Jesus. Yung ginawa niya para sa atin. Para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Yun po ang pwede natin pagmalaki. Jesus Christ as the source of light. So, una, ang salita ng Panginoon ay liwanag. Amen? Kung gusto mo ng maliwanag na buhay, mahalin mo ang salita ng Panginoon. Kung gusto mo medyo madilim-dilim, may problema tayo dyan. Amen? Ayaw ng Lord nun. Nais niya mahalin natin ang salita niya. Amen? Nais ng Panginoon na malaman din natin kung sino ba talaga ang source ng light, ng spiritual light na sinasabi nito. Jesus, the light of the world, sabi dito, I am the light of the world. If you follow me, you won't have to walk in darkness. Hindi natin kailangan lumakad sa kadiliman. Okay? O sa mga bagay ng mundong ito. Okay? Nakakatuwa, bakit? Dati-rate, hindi tayo makikita sa church. Amen? Ang lilalakaran natin yung mundo. Ngayon, sa biyaya ng Panginoon, nandito po tayo nagsasama-sama para magpuri at magpasalamat at patuloy na mag-aral sa Panginoong Jesucristo. Amen? Yun ang pagkakaiba. That's the difference. Iba na kasing heartbeat mo eh. Dati yung heartbeat mo, worldly things. Now, anong heartbeat mo? Heartbeat mo, paano ang buhay natin, maibibigay natin sa Panginoon at maging glorification para sa Panginoon. Siya mapurihan, siya makita sa buhay natin na ang Panginoong Hesus ang patuloy na maging ilaw. Di ba napakasaya nun? May gusto sabi sa'yo, bakit ang bait-bait mo? Okay? Hindi ang cute-cute mo, ha? Okay? Bakit ang bait-bait mo? Bakit kaya, yung tatanong sila, bakit hindi ka masyado mga galitin? Kasi alam nila dati, ganun ka. Bakit di ka na nagiinom? Okay? Hindi ka sumasama sa natin, ha? Bakit? There's a changes. The Lord, the Holy Spirit changing us from glory to glory to be more and more Christ. Amen? Like Christ, right? Yun napakahalaga sa lahat, mga kapatid.
may bunga, may pagbabago sa buhay natin. Itong spiritual light na nagmumula sa Panginoong Jesucristo, the light of His word, of His truth. The Lord Jesus Christ is the truth. Amen? Siya ang katotohanan. His word, ang salita ng Panginoon, and the eternal lights. Ibig sabihin, one day, yun yung napakasarap, mga kapatid, no? Wala man tayong pera ngayon. Amen? Wala man tayong Lamborghini, okay? Wala ka mang BMW, wala ka namang mansion. Pero end of the day, alam mo na meron kang langit na bayan. Na uuwi tayo dun sa Panginoon kasama ni Lord. Amen? Kasi lahat ng bagay na yun, temporary. Ngayon, pakita nyo, no? Makikita natin, everything will pass away. Yung sasakyan, lumuluma. Di ba? Tama po. Yung bahay, lumuluma. Daanan lang yan ng bagyo. Tapos yan eh. Mag-earthquake lang, di ba? Gaano kalaki yung mansion mo? Kahit 10 million pa yun. O $10 million pa yan. Pagka dinaanan ka. Di ba yung sunog sa Amerika? Tama? Oh, ilang billion yun? Oh, sa kanila na lang yun. Amen? O, di ba? Ang kahalagaan sa buhay, mga kapatid, yung patuloy tayon, dinidesire natin na mas makilala pang Panginoong Hesus. Hindi natin makikilala ang Panginoong Hesus yung hindi ka nagsa-search ng salita niya, hindi ka nagdi-desire, kasi ang salita ng Panginoon, buhay and active, living, it will change us. Why? Because we surrender. Yung daily surrender natin sa Panginoon, yung prayer, napakahalaga nun. And ito po yung sinasabi ng salita ng Panginoon, you will have the lights that leads to life. When we have Jesus, we have the life that leads to life. Yung life na sinasabi dito, yung eternal life. Amen? Di ba maraming nagsasabi, sigurado ka ba punta ka sa langit? Pag hindi mo pa hindi ka sure, kailangan surein natin yan. Bakit? Sayang ang pag-attend natin. Okay? Kumbaga, di ba tama po? Pero pag sa biyaya ng Panginoon, lahat po tayo patuloy na binabago, tinuturuan, at patuloy na pinagyayabong ng Panginoon. Amen? Pinag-grow tayo para lalo tayong lumakas. Para tayo lalo magamit sa kanyang ubasan. Amen? It is all by His grace and His mercy. Kaya po tayo nakakagawa ng mga bagay na nagbibigay kapurihan sa Panginoon. Amen? John 1:1, in the beginning, the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God. Remember the Psalms? Sabi po sa Psalms, your Word is the lamp to my feet. Amen? Yung Word na sinasabi nito, and Jesus Christ is the Word. Okay? Jesus Christ is the Word. John chapter 1 verse 14. So the Word become human or become flesh. And He made His home among us. He was full of unfailing love and faithfulness, and we have seen His glory, the glory of the Father's one and only Son. Amen? So napakahalaga na kinikilala natin, and we accept and believe that the Lord Jesus Christ is the Son of God. Amen? And He is the Word, okay, that become flesh. Yung Word na katawang tao. Amen? Kasi marami talaga eh. Yan yung difference, mga kapatid. Pag bulag ka sa mundong ito, kasi ang kaaway, binulag niya talaga ang mundong ito. Dati hindi natin alam ang mga katotohanan na ito. Salamat sa Panginoon, sa kinahabagan niya tayo po ay nakakilala sa Panginoon at ngayon, naintindihan natin ang salita niya. Amen? John 14 verse 6, Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Walang ibang daan. Kung meron ka mang ibang dinadaanan ngayon, magbago ka na. Okay? Talagang lumapit ka sa Panginoong Jesucristo. Amen? Why we need Christ's light? Bakit kailangan natin? Kasi, the world's darkness, sin blinds and distorts. Ibig sabihin, ang kasalanan talaga, bubulagin niya tayo sa mga bagay sa mundo.
2 Corinthians chapter 4 verse 4, Satan, who is the God, nakita niyo yung God, small g, in this word, okay, has blinded the minds of those who don't believe. Kaya mga kapatid, kung ang kapamilya natin hindi pa nakakilala sa Panginoon, huwag ka magalit. Huwag natin, ipanalangin natin sila. Amen? Ibig sabihin, marami pa tayong dapat ilapit sa Panginoon. Magpatuloy lang tayo sa Kanya. Amen? Kasi dati-rate, ganyan din tayo eh. Amen? Di ba? Pero pag, maging maingat po tayo sa mga bibitawan din natin salita. Kasi mamaya sabihin mo, anak ka ng diablo kasi. Okay? Pero yung sinasabi na sa salita ng Panginoon, di ba? Pero hindi maganda, di ba? Okay? Magagalit talaga yun. Pero wisdom ang binibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Pero yun yung katotohanan, mga kapatid. Ayan po sinasabi. At they are unable to see the glorious light of the good news. Yung gospel, yung ginawa ng Panginoong Yesus. Hindi nila maintindihan yun. Anong part po natin? Our part is to continue to pray for them, iluhod natin sa Panginoon, yung mga mahal natin sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Amen? Sinong gagamitin? Gagamitin tayo ng Panginoon. Kaya nandito pa tayo sa mundong ito dahil may layunin ng Diyos. Amen? May layunin ng Diyos. At nais ng Panginoon, patuloy tayo. Yung ilaw na meron tayo na nagmumula sa Panginoong Jesucristo, ay patuloy na, magliwanag. Napakahalaga po na nakikita sa atin yung mga bagay na makalangit. Amen? Hindi yung makabagay na makamundo. Amen? Dahil, malalaman natin yung difference eh. Easy to see the difference. Ito po yung mga key difference para lalo natin malaman. Source and allegiance. Light, okay? God, Christ, truth, salvation. Darkness, Satan, sin, deception, and world. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay patuloy na gumagawa, okay, ng kasalanan, he is still in darkness. Amen? Pero tayo, yes, nakakagawa ng kasalanan, ang katotohanan na sa atin, lumalapit tayo sa Panginoon. Lumalapit tayo sa Panginoon at humingi tayo ng kapatawaran. Amen? Yun yung sanctification, yung daily walk natin, sanctification. We already justified. Ibig sabihin, justified, tayo na po ay pinawalang sala. Ibig sabihin, binayaran na kasi ng Panginoong Jesucristo ang ating mga kasalanan. Our part ay patuloy na sumunod sa Panginoon. Amen? Sabi po dito, Revelation, ang sabi ko doon, light, receive and reflect divine truth. But those who do not do what is right, come to the light so the others can see that they are doing what God wants. Ngayon, ang isang Kristiyano kapag hindi niya ginagawa ang mga bagay na banal, hindi makikita ng mga kaibigan niya, ng pamilya niya, ang katotohanan. Amen? Yung same lang, ang tagal mo na palang Kristiyano, hindi halata. Amen? Ang galing mong too much drama, my friend. Okay? Hindi, mga kapatid. Habang tumatagal tayo sa pagsunod sa Panginoon, nakikita si Kristo. Amen? That's what our desire. Si Jesus ang makita sa buhay natin. Amen? Darkness, reject truth, love evil. Di ba may ganun din tayo dati. Mga Kristiyano yan. Di ba? Ganun din tayo dati. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon, kinahabagan tayo. Kaya wala tayong pwedeng pagmalaki sa Panginoon eh. Salamat sa pag-ibig niya. Salamat sa biyaya niya na nakakilala tayo sa Panginoon. Amen? Because we are once loved darkness. Now that we are the children of light, sabihin mo sa katabi mo, children of light. Ikaw ay child of light. Okay? Kasi nasa Panginoong Jesucristo na tayo eh. Ito mga kapatid, ang sa lahat, yung eternal outcome. Ito yung hindi ko kayo tinatakot, pero ito yung sinasabi sa salita ng Panginoon. Sabi sa salita ng Panginoon, kapag ikaw ay nakay Kristo, we are delivered from wrath. Okay? Eternal fellowship with God. Ito yung sinasabi sa 1 Peter chapter 1 verse 4. And we have a priceless inheritance. An inheritance that keep in heaven for you. Pure and undefiled beyond the reach
of change and decay. Mas masarap sa langit. Amen? Nakita ko nung nakaraan sa social media, yung AI, nakita ko Ito yun Sabi doon, no? They will be punished with eternal destruction, forever separated from the Lord, from His glorious power, in flaming fire. Okay? Tuntua pa Okay? Di ba may babaero? Sabi, hindi ko alam, ano pala Tawag doon, mainit pala dito. Okay? Mga kapatid, ang katotohanan ng salita ng Panginoon, sinasabi sa Revelation 21 verse 8, but cowards, unbelievers, the corrupt, murderers, the immoral, those who practice witchcraft, idol worshippers, and all liars, their fate is in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Yun yung forever. Yun yung forever na nandun ka na sa walang AC doon, mga kapatid. Walang aircon. Kahit marami pa dong tawag ito? Engineer. Magagawa ang pagiging engineer mo, wala namang doon. Okay? Totoo po, mga kapatid. Minsan nakakatuwa, pero nakakalungkot. Bakit? Malawak ang daan patungo sa kapahamakan. Ngunit makipot ang daan patungo sa langit. At bibihira lang ang nakakasumpong. Amen? At our prayer na maggamit tayo ng Panginoon to share the good news. Amen? Yung ilaw na meron tayo, magtanong sila sa buhay natin. Amen? Kaya hindi po ako huwag tayong maniwala, to blend in. Alam yung blend in? Yung blend sa, no. We are called to set apart. We are called to shine on this dark world. Totoo po yun. Paano makikita si Kristo kung parehas ang ginagawa nyo ng hindi Kristiyano? Amen? Pag inaya ka ng kaibigan mo, tropa mo, best friend mo, punta tayo saan ba? Sa disco or something. Okay? Pero hindi natin uso dito ngayon yan, di ba? Session lang, yung karaoke. Pero may drinking. Drink ka din. Nasa pagkakaiba? Hindi, konti lang, pastor. Tawag doon? Pampainit ng konti. Kahit, mga kapatid, the same yon. Lumaklak ka ng marami, uminom ka ng maliit, the same lang yon. Why? They are checking us. Remember, lahat sila nakatingin kasi may ilaw ka. Remember the light? May ilaw ka kasi. Yung ilaw ay nakikita. Di ba Kristiyano yan? Bakit ang galing magmura? Di ba? Ang galing magsabi ng salita ng naninira. Di ba? Hindi na tayo ganun dati. Amen? Kumbaga binabago tayo ng Panginoon. Yes, we are not perfect. Pero binabago tayo ng Panginoon. Wala tayong kakayanan. Tandaan natin, mga kapatid, no? Wala tayong kakayanan baguhin sarili natin. Pero ang Diyos na makapangyarihan, kaya. At nais ng Panginoon na habang binabago niya tayo, naglilingkod tayo sa Kanya. Amen? Lahat tayo mayroong mga gifts and talents. Huwag natin sayangin yun. Kung kaya mong maglingkod sa Panginoon, maglingkod ka ngayon. Huwag bukas, huwag next year. Now na. Habang malakas ka pa. Kasi lahat tayo, hindi natin alam kung bukas, kung sa makalawa, malakas pa tayo. Amen? Hindi natin alam Ang Diyos lang nakakaalam. Pero the best decision that we can give sa Panginoon, Lord, here I am, use me for your glory. Kaya mahalaga na patuloy tayong lumalapit sa Panginoon at nalalaman natin yung katotohanan na to na ano mangyayari kapag ang isang tao hindi nakakilala sa Panginoon. Let's say yung mga natin, mga mahal natin sa buhay. Nais ba natin sila pumunta sa dagat-dagatang apoy? No, di ba? Mahal natin sila Dapat yun yung heartbeat natin. Because the same heartbeat that the Lord Jesus Christ, why He came here on earth, to save the sinners like us. Amen? Dahil mahal na tayo Ito, walk in the light through His Word and through the Holy Spirit. Through His Word, kasi nais ng Panginoon na ang Kanyang mga salita mahalin natin.
we can only live sa biyaya ng Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, no? Mahalaga na maintindihan natin yung kahalagaan sa salita ng Panginoon. Sabi sa Psalms chapter 119 verse 130, sabi doon, the teaching of your word gives light. So even the simple can understand. Kaya hindi mo pwedeng sabihin sa sarili mo na ano lang, mga teachers lang o mga pastor lang o mga ano lang. No. The word of God will help us to understand. Bakit? Greater is He who is in us. Ang banal na Espiritu magtuturo sa atin. Ang nais lang ng Lord, lumapit tayo. Lord, turuan mo ako. Amen? So yun po, no? The Holy Spirit is so powerful na sa buhay natin. Hindi niya pagdadamot yun. Whoever lacks wisdom, sabi sa James, the Lord will give wisdom and understanding. Amen? Sa Kanya tayo lalapit at magpatuloy na kakapit. Amen? Last na po ito, reflect His light. Be a lampstand, okay? Live so others see Christ in you. Be a lampstand, okay? Sabi sa Matthew chapter 5 verse 14 to 16, you are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. No one lights a lamp and then puts it under a basket. Instead, a lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house. In the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. Di ba pagka, kaya ang Kristiyano, normal na lang sa kanya yung gumawa ng mabuti. Bakit? Kasi yun yung nais ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Yun po yung, and it will glorify the Lord. Bakit ka mabait at patuloy naging mabait? Kasi binabago ka ng Panginoon. At nagpapabago ka sa Panginoon. Amen? Reflect His light. Point to the source. Anong dapat natin gawin? Why do I have hope? Because of Jesus. Lahat tayo ay may pag-asa dahil sa Panginoong Jesucristo. Alam natin na ang pag-asa lang natin sa buhay na walang hanggan ay ang Panginoong Jesus. Ang nais ng Panginoon is to share Him. Point natin si Jesus. Sa mga kaibigan natin, sa mahal natin sa buhay. Yes, we're not perfect. What we can do is to share the good news. Jesus is the good news. Ayaw natin silang mapahamak. Kaya nais natin na i-share si Jesus sa kanila. Di ba? Kailangan lang ituro natin si Jesus. Ang problema kasi, nahihiya tayo magturo eh. Ayaw natin ituro eh. Amen? Hindi pa tayo handa. Pero, mga kapatid, lapit lang tayo sa Panginoon. Ipanalangin natin na gamitin tayo ng Panginoon at ang buhay natin ay mapatuloy na magpatuloy. Magpatuloy sa nais ng Panginoon. Siya ang mag-ilaw sa buhay natin. Amen? So mga kapatid, sa gabing ito, conclusion na po tayo. Come to Christ. Sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, napakahalagan to. We have to come to the Lord Jesus Christ. Walk in Christ and shine for Christ. Okay? You are not walking alone. The light of the world works with you. Kapag tayo po sa mundong ito ay naglalakad, kasama natin si Kristo. Wala tayong dapat mag-alala. The Lord will provide, the Lord will sustain, the Lord will give wisdom. Amen? Follow the light. Sino po yung light? The Lord Jesus Christ that leads to life. Ibig sabihin, ang Panginoong kung gusto natin ng buhay na walang hanggan, at buhay na kalugod-lugod sa Panginoon, isa lang po ang dapat natin pinapalo, ang Panginoong Jesucristo. At mahalin natin yung kanyang mga salita na patuloy na i-desire natin na, Lord, patuloy mo akong paluguin, Panginoon. Dahil hindi natin kaya ang mundong ito, tandaan niyo mga kapatid, wala tayong pwedeng ipagmalaki dahil tandaan natin, alam ng kaaway ang kahinaan natin. Amen? Pero dun sa kahinaan natin, pag sinuko natin sa Panginoon, ang Panginoon ang bibigay sa atin ng kalakasan at kalayaan. Amen? Tayo pinalaya na. Kaya dapat hindi tayo slave. Slave ng ano? Ng kasalanan. Bakit? Napagtagumpay na ng Panginoong Hesus yun. At huwag tayo maging talunan. Alam mo yung lagi na lang pinapalo-palo ng kaaway? Talunan tong batang to eh. Alam mo yun? No. Bakit? Napagtagumpay na ng Panginoon yun.
At nais ng Panginoon na mag-shine tayo. Mag-shine si Jesus at si Jesus ang makita sa buhay natin. Amen? And we need to desire it, mga kapatid. Ephesians chapter 5 verse 8, "For once you were full of darkness, but now you have the light from the Lord." Okay? So live as people of light. Amen? So yun po, alam ko pagod ka ang bawat isa, pero I do believe that the Lord will continue to strengthen us and nurture us to be more and more like Jesus Christ. His character, and inanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito na kung saan, Lord. Salamat o Diyos sa iyong mga salita that, Lord Jesus Christ, you are the light, Lord God, of this world, Lord God. That, Lord, we desire, Lord, to follow you, Lord God, because you alone, Lord God, will give us life, Lord God, and this life, Lord God, is eternal life, Lord God, that comes from you alone, Lord Jesus. Lord, we pray that you continue to guide us, Lord. Continue to change us, Lord. Patuloy mo kayong baguhin, Panginoon, Lord. Wala po kayo pwedeng ipagmalaki sa iyo, Lord God. Kami po yung makasalanan, Lord God. Lord, salamat o Diyos dahil ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo para po pagbayaran, Lord God, ang lahat ng aming mga kasalanan. Lord, salamat, Lord God, that, Lord, ipinangako mo, Panginoon, na ikaw ay babalik, Panginoon. At Lord, once na ikaw ay bumalik, Panginoon, Lord, you will take us home, Lord, sa heaven, Panginoon. Lord, salamat din po, O Diyos, sa katotohanan ng iyong mga salita, Panginoon, na ang iyong salita, Panginoon, ang siyang kaliwanagan, Panginoon, ang katotohanan, Lord God, na kung saan na dapat naming yakapin. Lord, ang katotohanan, Lord God, na ikaw lamang po, Panginoon, ang siyang daan, ang katotohanan ng buhay, Lord. Lord, help us, Lord, to continually desire, Lord, and surrender our lives to you, Panginoon. Yes, Holy Spirit, ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na manguna sa aming buhay. Patuloy mo kayong baguhin, Panginoon, tanggalin, Panginoon, anumang kasalanan, at patuloy na baguhin mo kami, Panginoon. Ikaw, Panginoon Jesus, ang makita at patuloy na mag-ilaw, Panginoon, ng aming buhay, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon Jesus, ang siyang patuloy na mag-glorify, Lord God. Even, Lord, we continue to desire, Lord God, the gifts and talents, Lord God, na ipinagkaloob mo sa amin. Maggamit namin, Panginoon, ito, O Diyos. Habang kami malakas pa, Panginoon. Habang kami, Panginoon, ay meron pa, Panginoong patuloy na kalakasan nagmumula sa iyo, O Diyos. Lord, help us to continually desire, Lord God, to use these talents, Lord God, and gifts, Lord God, for your glory alone, Lord God, and for the furtherance of your kingdom, Panginoon. Lord, continue to anoint us, Lord God. Give us wisdom, Lord. And we continue to desire, Lord God, to love your word, Panginoon. Mas makilala ka namin, Panginoong Jesus. And Lord, gamitin niyo po kami, Panginoon, to share the good news, to share you, Lord Jesus Christ, sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, at sa mga strangers, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, because you are our source of light, our source of life, and you are our salvation, Panginoon. Salamat, Panginoong Jesus. Sa gabing ito, Diyos, continue to empower each and every one of us, Lord God. Help us, Lord, to continually to be holy, Lord God. At magagawa lang namin, Panginoon, ito by your Holy Spirit, Lord God, which is in us. Lord, we surrender. Hallelujah, Lord God. And all these things, Lord, we pray in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Hallelujah.